Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am there, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And now I've lived in the goodness of God. Yeah. Ngayong hapon sa tanang katawhan din sa kanunang grande. Salamat po sa Ginoo kay ni ami karon din nagatindog sa inyo tubangan. Aron mangayog panahon sa inyo ha. Gulo kong busy mo. Sa mga tubahan ko diha, sa mga taguya, sa mga establishments. Kaya kami sa inyong tubangan, kaya kami nipili sa dalan, aron pagpangayo o kamay panahon. Kaya sa inyo ha, mga 20 minutos lang. Kami di ay taga Fundamental Baptist Church of Catalunan Grande, Fellowshipping Church of Fundamental Baptist Churches of Southern and Eastern Mindanao, under the Association of Fundamental Baptist Church of the Philippines. Kaya kami nining hapon na aron course pag-share sa mga butang ang mga experience about sa kaayo sa Ginoo sa ating kinabuhi. Once again, ngayong hapon sa tanan, doon na lang ko isa ka importante ang pangutana sa matag usa nagapaminaw. Kung nagapaminaw ka, isa ka importante ang pangutana na ikaw lang din makatubag sa imong kaugalingon. Ang pangutana mo ni, how do you prepare for eternity? How do you prepare for a life after death? Paano nimo gipreparahan ang eternidad? Kabalo kita nga pwede ta mamali nining kinabuhi sa daghang mga butang, pero mo-survive gihapon ta. Masipit ta sa atong mga desisyon, pero mo-survive gihapon ta. Pero kung mamali ka sa imong eternity, you will face it with eternal consequence. Imong atubangan ka na with eternal consequence. That's why mo niyang pangutana, how do you prepare for eternity? Unsa imong ginahimo karon para makaprepara ka sa imong eternity? Unsay imong mga actions, mga decisions kinahimo ron para ma-prepare nimo imong self for what we call eternity. I am pastor teacher Renante Magadan, ang among church na dito sa Santa Marta. Once again, mangutana ko kung ikaw nagapaminaw karon, unsay imong ginahimo or paano nimo ginipreparahan ang imong eternity. Siguro ang imong tubag moingon ka nga, sigurado ko kay ni ako sa usa ka belief system nga husgan, belief system nga nindot ni ako sa usa ka grupo nga gahi. Siguro moingon ka nga nagaprepara ko sa akong eternity tungod kay sige kog simba, sige kog ampo, sige kog basa sa Bible, may kong tao. Siguro mo nang tubag nimo, pero i-validate nato kung imong tubag tama. Unsa may ato validator? Ang pulong sa Ginoo, ang Bible. Ang Bible is our spiritual manual. Muna yung manual sa atong kinabuhi. Kabalo mo sa usa ka kamatuoran nga dapat masabtan nimo. Ang kinabuhi mabuo lang. Say maguna-una ta nga atong kinabuhi walay katapusan.
Pero ang akong kinabuhi is so brief. Mugo kaayo. Muna nangutana ko kung sa'y imong ginahimo para mapreparahan nimo ang eternity. Because you have to understand that life is so brief. It's the brevity of life. Ang kinabuhi, walay klaro. Pero ang klaro, kamatayon, mamatay kita. Dili ka mulungtad ning kalibutan. Kabalo ka ana. Bisan pag pangutan o nimo ng silingan nimo. Pangutan o nimo katapad karon. Pila katuig gusto nimo ning kalibutan. Kabalo ko nga dili kayo taas ang gusto ana. Oh, ay nga no. Klaro kayo ning kinabuhi, magdala og troubles, trials. So, dili ka mudugay ning kalibutan. Ngunit pa sa bilang kasulatan, diri sa James 4:14, Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hinsayran mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang. sige, yung sa barang sa magkasatwa, sama ng kasaso. Pero because God na pagkaroon, pero pagkaugma wala na. Why? Because life is so uncertain. Death is so sure. E bisan pag nagapaminaw ka diha, wala takabalon sa ugma, ino pa sa Bible. Wala takabalo unsay imong ugma. Ayaw ipanginambog, mabot pa ka ugma because you don't know. Wa takabalo, mo nang gingon sa balang kasulatan, susama ta sa aso. Karon makita, pagkataon-taon mawa. Muna ang kamubuo sa kinabuhi, ingon pa sa Salmo 90, versículo 10. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan katuig. Kung bisan tungod sa kabaskog may kawaluan katuig. Bisan pa ni ana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay o kasub-anan kay kini isa madali musaylo o kami managpanlupad. Pero ko ito, 70 anyos lang, kung sa bilang kasulatan. Kung musubrahan na, kusog na, pero kanang subrahan, daghan mga gitawag nato na dalaan na, sakit, unsa pa rin na. Oh, na mga tao mabuhay ko 90 years old. Pero kung sa bilang kasulatan, of course, tungod na nasa kusog, nihatag sa Ginoo sila. Pero the Bible is telling us that we are given 70 years to live. 70 ka tuig. Kung nang imo ang tuig karon 50, 20 na lang. Tugag sa dilihan na, mo nang imo sa Bible. And that is the statistics. Tanaw mo ng statistics sa kinabuhi sa tao. Nga na rin yun, 70. More or less, 70. Kung sa paigingon sa balang kasulatan, Job 14:5. Sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Ang ginaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo. O ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili malabang. So, tanawa, kung sa Bible, tagalan ang mong kinabuhi, na kay appointed time. Pasabot, na ay time, kung sa ginawang kinabuhi. Ang problema lang, huwag kakabalo ka sa muna yung pangutanan ako, how do you prepare for eternity? You should have to answer that. Sa imong kaugalingon, that's the very important question. O yung pangutanan, healthy ba ko? Or anto ba ko ugma? Dili na mo pangutana. Ang pangutana, giunsa nimo unsa imong preparation for eternity. Kay ngano, nasabtan nato ang kinabuhi dili taas. Perti mo kuha tong kinabuhi. Munang giingon sa balang kasulatan, natay tagal. No? Ug daghan pa yung mga verses kung pwede basahon nato, pero wala tayo tayo magbasa na. Ingon sa balang kasulatan, ang atong kinabuhi dili tayo taas. Ikaduha nga dapat sabto nimo mo ni siya. Dapat masabtan nimo nga human sa kinabuhi, na ay kinabuhi, there is life after death. There is eternity. Accept the fact that there is eternity. Human ka kuhaon sa Ginoo, human kuhaon sa Ginoo ng kinabuhi. Naapay kinabuhi human sa kamatayon. Kainom to mo. Bago lang ta na tawag nato. Bago lang ta nag-celebrate og Easter. Jesus Christ gilansang sa cross, ug dito sa cross naa siya katapad sa wala og tuo. Unsay giingon niya sa usa ka kawatan? Karon dayon uban ka sa ako sa paraiso ug pasabot pagkamatay sa kawatan, uban siya kang Kristo Jesus, naay kinabuhi human sa kamatayon. Dunay kinabuhi human sa kamatayon, ug kana kinabuhi way katapusan.
Ingon pa sa balang kasulatan sa Lucas 16:25. Apan si Abraham itubag kaniya, anak, hinumdumi nga sabli ka pa, nakadawat ikaw sa mga maayo mong butang. Ug si Lazarus usab nakadawat sa dili mga maayong butang. Apan siya ginalipay karon diri, samtak ana ikaw diha sa kasakit. Okay, si Jesus Christ nag-mention duha ka lugar na ang tao maadtuan human sa kamatayon. Ang usa ka lugar gitawag niya ang lugar sa kasakit. Ang usa ka lugar gitawag niya og place of comfort. Kung pasabot, human ka mamatay na kay lugar patuan. Dili ni panghinadlok. Kaya dili na mo kailangan manghinadlok. Oh? Human sa kamatayon, may atuan ka, whether place of comfort or place of torment. And this is so true. Muni ang dapat masaktan nimo kanina ay kumaturan, human di ay kakuha, human kuha ang sigurong kinabuhi. Duna kay paingnan. Ang problema lang, asrate, whether place of comfort, which is hell, or place, which is heaven, or place of torment, which is hell. Ingon pa sa balang kasulatan, 2 Corinthians 5:8. Busa kita mga masaligod o palabihon magani hinuon ako ang mga mahimulang kita sa lawas o maana kita sa atong puloy-anan uban sa Ginoo. Kung sa ni Pablo, may mulag sa lawas. Huwag na kauban si Ginoo. Ba't pasabot si Pablo, sigurado siya na kung namatay siya, kauban siya sa Ginoo. Naatay paingnan human sa kamatayon. There is eternity. Whether you believe it or not, there is eternity after death. Ngun pa po sa balang kasulatan ni Lucas, Luke 23:43. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Okay, moto ang kawatan dito sa cross, kagingnan Jesus Christ, after death, you will be with me in paradise. So, mga igsoon, kung naminaw ka hantod karon, dili ni para sa mua, no? O dili ni panghinadlok, pero ingon sa balang kasulatan, human sa kamatayon, natay paingnan. No, whether it be hell or whether it be heaven. And the Lord Jesus Christ taught a lot about hell, because this is so important to understand that we are going to spend our eternity in two, whether it be in hell or in heaven. And this poses the problem. Ngunit siyang problema. Kaya nga no, ang tao na ay problema. Kung siya problema sa tao, fallen. Ang tao, fallen. Kung siya pasabot sa fallen, makasasala. Makasasala ang tao. Ingon pa diri sa balang kasulatan, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala. O tungod niini ang kamatayon ni kuyanak ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanan. Siguro na kay katapad na utan na daw. No? Uwa ba siya nakahimong sala gapon? Uturog. The Bible is so clear na ang tanan di ay kanato apil kami nga nagatindog dinhi nining lawas nga buhi. Ang tanan kanato makasala, of course, because of our parent, which is Adam, nisulod ang sala og mikuyanap sa tanan mga tao. Mo kanay sa balang kasulatan, ang tanan mga tao makasala. Ang problema mo ni siya. Ingon pa sa balang kasulatan, ang Dios is balaan. Dili pwede ang Diyos mag-iguban sa tinatawag natin mga kasala. Muli siyang dakong problema nato. Ingon pa sa balang kasulatan in Romans 3:23. Sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Kasi nakasala ang tanan. Kabalo mo, dili mo gusto tawagon makasala, pero gitawag ka sa Bible makasala. May huwag ka to, ang silingan makasala, kay grabe dito ko kamarites. But no, the Bible calls everyone a sinner. Ingon pa sa balang kasulatan, a lot of verses, no? Sa pagkasala sa tao, ang tao dunay ginatawag na barrier sa relasyon sa Ginoo. Ato na break ang iyang balaod o nag-incur niya og
guilt sa atong kinabuhi, kung dili lang guilt, kung dili, naay ginatawag nato penalty of sin. There is penalty. Because of sin, we are going to undergo the judgment of God because of our sin. So, siguro mayroon ka nga, mayroon kong tao. Nagatog simbahan, nag-ampun ko, kinti, mayuhan akong tao. Pero ingat ka. Bisan ng sao ni mo kamaayang tao, maayang mo kinahin mo, ingon sa palang kasulatan, fallen, short. Fallen. Huwag pasabot, bisan ng sao ni mo pag-abot, hilig yung makaabot. Why? Because you are fallen. Why? Because you are sinner. Makasasala ka. Kung maminaw pagkahatod ka mo. Kabalo ka sa ito o galingon. Kung makasala ka, kabalo ka sa problema na. Kaingon pa sa walang kasulatan, ang Diyos hindi makikuban sa makasala. Wala'y mahugaw makasunod sa ginarian sa Diyos. Nung isang atong problema, ang problema lang, kaya hindi ka magawat anang ang problema. Ang tao fallen. Ang tao makasala o ang tao under sa kaligod-god sa Ginoo. Under kita sa kaligod-god sa Ginoo tungod sa ato nga pagka makasala sa katubangan. Wala mo namo bisa kung saan mo o paningkamot dili makaabot sa standard sa Ginoo tungod sa iyang pagkabalaan. Kung sa ito mo sa Mark o sa Romans 3:10, Kung sa sulat, walay matarong, wala bisan usa. ano mo? Wala'y matarong. Yung 70 years old na ko doon, kaya po anaan. Hindi man ko naging sinuha, naman pa sa balang kasulatan, naman sa Bible, wala'y matarong. Bisan, usa. Bisan pa sa kabukali mo sa kusilingan. Bisan pa sa perfect sa mong trabaho. Kani ako mga kaubadre, mga trabahante ni, ako trabahante po. Bisan pa siya itong kinahimo dahil nabahay mo tang kili, pagkabasar. Mga ko sa balang kasulatan, no man is. There is no righteous, not even one. So, tungod ni ini, kung makasala sa tao, ang tao na hindi mapatay at tumangan sa Diyos, Kristo, Kapitulo 2, Versikulo 1, o tungod sa ato pagkamakasala, ang ato pagkamakasala, nagdala o kaligod-god sa Diyos, o nag-invite sa punishment sa Ginoo, o kita tumangan sa Ginoo, we are rebels, we are not just sinners, but on the side of God, mga rebelde kita, tungod ka sa dili. We have enmity between God and man. We are full of hostility. We are full of hatred. You cannot manapos God. I tell you, the Bible knows. The Bible tells you that you don't love God because of your sinful nature. Dili nato mailat ang Ginoo. Muli siya ang ginahimo sa balang kasulatan. Ginud pa sa Titus 3:3. Dili manag pakasabot, mga masukihon, di pa isalaang, inulikon sa mga nagkalain-lain mga pagibok o dahilayong panagbawal, kita na nagawi sa pagkamalilauton o pagkamasinahon. Maro kayo, no? Hindi na explain. Maro ka na ito. Ano isang problema sa tao? Makasala po lang. Now, God is holy, God is so just, and God is so perfect. Ano yung sa balang kasulatan? Therefore, you shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang problema, hindi ka naman mo. God can only accept perfection. Ang problema, waray usa sa ato, mamatay na lang ta. We cannot attain perfection. Isa mo siya magpapalimamot. Pero muna siyang set the standard sa Ginoo. You shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Na ang Diyos sa kahayag, ang Diyos sa hayag at lahat ng niya, wala din kang lipit. So nakita ninyo ang problema. No? Piling kayo natin kaya, natay lang ang problema. Because of this, we are going to experience the punishment of God because of our sin. Balawon sa, kung maminaw pagkahantod road, nabalawon sa ang Ginoo naghatag pamaagi. Ay ang tao, di na kailangan siya mag-invento pamaagi. Ang Diyos siya mismo naghatag pamaagi. O kanisya pamaagi. Murag yun, exclusive. Pamaagi sa Diyos. Na ang tao, makabalik sa iya, na ang tao, matagaan o
witness ang tao matagaan ang kinabuhi ng katapusan na ang tao makasure makaato sa maya tungod kiinig iyang pamagi o sa iyang pamagi nadulungan siya ang iyang pamagi si Kristo Jesus na Diyos si Jesus Christ ang Diyos naghatag sa iyang pagkawalan ilang siya pa perfect complete full sufficiente madalan ang pinagdaanan nito kung nagkinaw ang pinagdaanan si Jesus may ngano si Jesus Christ siya maghatag kapasayloan sa imong kasala ang problema nito ang kasala si Jesus Christ ang maghatag kapasayloan sa imong sala kadua si Jesus Christ ang kahatag kinabuhi nga walay katapusan ikatulo si Jesus Christ na Diyos ang pamaagi na makaabot ka sa mga pinaagi Diyos sa iya tungod pa sa Bulaga Sugatan 2 Corinthians 5:21 Tungod ka nato, siya kawala makasinati akong sala, ihimo niya kasala. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamataro na anaa sa Dios. pinagi ng Kristo Jesus kita pwede mamataro o si Jesus Christ walay sala isa-isa katuyang kinabuhi na iyong kinabuhi kalibutan na perfect katuyang kinabuhi na iyang iyakap sa tuwa kung mutuo lang ka sa iyahan kinabuhi sa Kalbaryo katong perfection na iyang kinabuhi katuyang kailangan nato kailangan na magkakuhan si Kristo Jesus at siya lamang yun kaya siya ang maghatag sa iyo kinabuhi itawag nato perfection perfect in the sight of God is righteousness what we need Jesus Christ's righteousness is what we need para makabuka sa ginatawag nato standard sa Ginoo ang pagkamatarong lang yun ni Kristo Jesus ang makapasar sa ginatawag nato pagkabalaan sa Ginoo si Jesus Christ ang kalibutan samtang nagulong siya wala siya ginoo isang kasala pero siya wala kasalanan hindi makasala siya tungkol sa ano ibang tapos wala kasulatan John 8:24 kamay na lang tayo Busa, diinan ko kamo na mga batay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga batay man gayud ko diha sa inyong mga sala, gawas kung totoo kamo na ako mao siya. gawas kumutuo ang Jesus. So if you don't believe the Lord Jesus Christ will die your sin, the Bible said, Jesus himself said that, inyo, ka ni Kristo Jesus, ingnon ko kamo, dili. Ingnon ako, gawas kong mag-ginorson kamo, kamo ka na, umatay. Ingon pa sa Balanga Sulatan, John 14:6, si Jesus, itubag kami, ako ang kaalan. Ngayon na ito, dili natin, kailangan invento o dalan. Balungon siya, kailangan ka na invento. Religion, we invented religion. We invented what? Ideologies, ideas, sapa. Dagan ka na invento. Pero mo sa Balanga Sulatan, ang usa lang yun, kapamagi na ang tao natagaan sa kaluwasan ng ikan sa masala, si Kristo Jesus. Siya lang, ako bawang galan. Hindi mo sa Balanga Sulatan, Acts 4:12. Dunya, walay kaluwasan. Kaminaw mga taon, walay kaluwasan. Pinaagi kang kinsa pangalain, kaya walay kinsa pangalain na malag sa silong isulamin, maghihatag nagpo sa tao na pinaagi na ini maluwas sa pangalan, Jesus Christ. Kabalo ko siguro, nagkatawa ka sa aking kinahin mo karon. Siguro nag-ingon ka sa mga katawanan sa baangan. Pero hingnan ka. Itinahanglan ni mo ni, kanisahe. Balik ko sa akong pagkutana, unsay imuhang preparasyon for eternity. Walay lain, mapaagi, makaprepare ka for eternity. Pinaagi na ito ng Kristo Jesus. Pag inulsol sa imong masala, kung tuuhi ang ihimo ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo, kung paulang dito ang imuhang tuhan, kung makadawat ka sa pasaybuan sa imong sala, o sa ginatawag nato, kabuhay, walay kakatusan. Iksod, hindi ko ba iksod? Bukawal ka iksod. Wala ka kabalong siya, mahita mo siya mo ka. Importante niya, hindi niya pang kamo. But, gusto ka mag-experience sa bukma sa Ginoo? Naalam ka Kristo Jesus sa bukma sa Ginoo.
Tuhi ang himo ni Jesus Christ sa cross sa Calvario. Si Jesus Christ namatay sa cross sa Calvario. O si Jesus Christ nabanaw. Ano nabanaw siya? Kay pinahagi lang din sa iya na kay paglaog. Kung wala si Jesus Christ, wala kay paglaog. Minsan pagwapo kang kinabuhi, di kalimutan ang tell you. Sa mga kung pubrita, merkado tayo ba? Kung pubrita, dapat sure ang atong kalag. Gusto ka ma-sure mo kalag? Tuhi si Jesus nilang mga person ang maluwas sa kinabuhi. Kaya ano, muna ko, si Jesus ang mahatag sa imo, napasayluan sa imo sila. Jesus ang mahatag sa imo. Pagkamataro ang ibanan sa imo, Jesus ang mahatag sa imo, eternal, ang kinabuhi. And you will know, magtuwawan man sa buhay mong kinabuhi karon. Maglukas sa paingon, tungod kay namin ang luwas. Jesus. Once again, may mga po sa tanan. Pastor teacher rin natin magaran. Ikan sa Fundamental Baptist Church sa Catalonia, Grande. Ako mga kapatid sa Brother Lian, sa Brother Jonah, pagkakas sa Catalonia, Grande. Ngayong hapon, ginawag ka, hindi mga pulo, matay sa panguna-una. Hindi pa niya mga gas na mo, balik kami. Ngayong hapon.